Magandang hapon, magandang umaga mga kaibigan. Nung isang araw may nagtatanong sa akin kung papaano ba pumasok sa crypto or kung papaano ba bumili ng crypto at makapag-ipon ng crypto sa kanilang portfolio. So hindi nila alam kung paano sila mag-i-start. So eto po guys, suggestion natin kung paano i-start, okay? So, chat GPT natin kung saan pwedeng bumili sa Pilipinas. So, ito ang lumabas. Nakasulat dito guys, maraming paraan para makabili ng cryptocurrency gaya ng Bitcoin tsaka Ethereum. Ito yung mga iba-ibang paraan at platform. So, sa Pilipinas meron yatang PDAX. So, pwede kayong bumili ron. Local siya. Exchange sa Pilipinas. Pwede ka mag-link ng bank account mo or GCash para mas mabilis na transaction, guys. So, pero hindi ko alam to kung pwede mong i-transfer yung bibili mong coins or token sa sarili mong wallet. Pero pag-uusapan natin yung wallet sa ibang topic na yan. Binance, pwede pa yata as of ngayong year, pwede pa yata bumili. Pero yung trading, like yung mga leverage trading, hindi na pwede. So, check nyo rin yan. Tingin ko ang pinaka easiest way dito sa Coins.ph. Saka ito rin yung pinakasikat sa Pilipinas. Sinasabi dito, pinakasikat na crypto wallet sa Pilipinas. Guys, kung bibili kayo ng coins, hindi ko i-keep sa mga exchanges yung coins na bibiliin ko. Gagawa ko ng sarili kong wallet para safe siya. Ang narinig ko lang dito sa Coins.ph is mahal lang ang tawag doon, yung mga fees. So, checkin nyo rin yun guys kung mamimili kayo kung saan kayo bibili. So, nakasulat din dito, meron na rin sa Maya, PayMaya. Meron na rin yata silang mga crypto na pwede mong bilhin. Again, I'm not sure kung pwede mo siyang ilabas sa Maya or nandun lang, parang within close. Ano lang siya, parang exchange tapos doon ka lang magte-trade or whatever. Not sure. So, explore nyo rin yan, guys. Tapos, sinasabi dito, pwede ka rin gumamit ng GCash via Binance or PDAX. So, napakadali, guys. Ito yung mga tips niya ni ChatGPT. Siguraduhin legit ang platform na gagamitin mo para iwas scam. Ibig sabihin nito, guys, meron mga platform na maliliit, pero pala sila, fly by night na mga operation, meaning pag ang dami na nakapag-deposito sa kanila, bigla na lang sila mawawala kasi hindi sila legit. So kung bago kayo, uumpisahan ko sa mga malalaking exchanges tulad nito. Tapos ano pa mga iba, search ulit tayo guys. Mali pa yata tinype ko. Okay lang yan. Lalabas din yan. Ano pa sabi ni ChatGPT to? Okay, so tinuturo niya guys kung paano ang step by step. Paano mag-umpisa sa crypto pag nasa Pilipinas ka. Okay? So sabi niya, piliin ang tamang crypto exchanges. Ito mga pinakasikat sa Pilipinas. Unang-una Binance. Pangalawa, Coins.ph. Sa Binance, global exchange siya. So, malabo siyang bigla na lang maglaho, guys. Tapos, sinasabi pa rito, mababa yung fee niya. Ako, personally, hindi pa ako nakapag-open sa Binance. Coin.ph, madaling gamitin. Swak sa mga baguhan. Ito, siguro, pinaka starter friendly na gamitin pag bibili ka ng coins. But, like I said, medyo mataas yata ang fees nila. Okay, so alright, ito yung 3 choices nila: Binance, Coinbase, saka PDAX. Meron sila ritong disclaimer na siguraduhin regulated at may magandang reputasyon ng exchange. Kasi nga, di ba guys, pinag-usapan na natin yan kung bakit.
So, number 2, magre-register ka lang dyan sa napili mong exchange. Sign up ka, gamitin mo email mo o kaya mobile number mo. Tapos, meron silang tinatawag na Know Your Customer or KYC. Kukompletuhin mo yan para makapag-deposito ka ng pera. So, kailangan mo nang kumpletuhin yan. Okay? So, ang mga kailangan mo, mag-upload ka ng, for example, passport, driver's license, or UMID. Tapos, magse-selfie ka pa, pipicture mo sarili mo, papadala mo sa kanila para siguradong ikaw nga yung nag-open ng account. Paano naman mag-deposito ng pera, guys? Ito mga method nila. Merong bank transfer. Ito yung mga crypto-friendly na mga bangko sa Pilipinas. BDO, BPI, GCash, Union Bank. Pwede ring e-wallet. Yung kaninang binabasa natin, GCash tsaka Maya, guys. Pero I'm sure mataas ang fees niyan. So, magtingin-tingin kayo ng mga mura-mura. Para sa akin, Coinbase maganda. Pero I'm not sure kung available siya sa Pilipinas, pero malaki rin ang fees niya pag bibili ka over the counter, mga almost 1%. So pag-usapin natin yung mga ibang exchanges na ginagamit na leverages tas mabababa yung mga fees sa next topic na yon. Dito muna tayo, mag-stick tayo rito para mag-get started na kayo para makapasok na kayo sa crypto. So, kung di nyo pa alam kung anong bibili yung crypto pero interesado kayo, ito mga suggestion ni ChatGPT. Okay? Pinakasikat na Bitcoin na crypto is Bitcoin, of course, kasi siya yung pinaka-original. May mga original before that, pero siya yung parang in terms of mga digital currency dito. Bitcoin, ganun. So, Bitcoin, yeah, maganda siya kasi para siyang store of value. Tsaka may chance na in the future ma-replace niya yung monetary system, fiat system. Anong kinagandahan ng Bitcoin kumpara mo sa, let's say, kumpara natin sa gold, di ba? Kung meron kang the same amount, let's say meron kang 1 million worth of gold, tapos meron kang 1 million worth of Bitcoin. Yung Bitcoin, napakadaling i-transfer yan. Peer-to-peer, tapos digital pa. Kung meron kang gold bullion, maghahanap ka pa ng mabibili nun, di ba? Baka ma-hold up ka pa. Alright, so ito yung mga number 3 choices nila. Mamimili ka, Bitcoin, Ethereum. Itong USDT, guys, although crypto siya, pero lang siya, parang lang siya ginagamit na na mode of exchange. Like, let's say, bibili ka ng USDT para bumili ka ng Bitcoin, yung ganun, or kung anumang coins, okay? Nakapeg siya sa US dollars. So, ang presyo niya is kung ano man ang presyo ng US dollars. 1 USDT is equals 1 US dollars. So, sabi rin ni ChatGPT, mag-research muna kung anong bibili nyo, okay? Para malaman nyo ang risk and benefits. So, ito na number 5, guys. Nabasa na nyo na yan, di ba? After nyo mamili, bibili na kayo. Meron silang, bago kayo bumili, guys, i-familiarize muna nyo yung exchange na gagamitin nyo para alam nyo yung mga buttons na gagamitin, etc. So, yan na. Meron ditong buy or trade section ng exchange. Pipili ka ng amount ng pera na gusto mong gamitin o crypto na gusto mong bilhin. Tapos confirm yung transaction. Ngayon lang. Suggestion ko lang, guys, bibili kayo pag bumabagsak yung presyo. Wag masyadong pag tumataas masyado. Tapos ito yung number 6, medyo advanced na to. Okay? Medyo advanced na to. Ang tinuturo ko pa lang sa inyo sa umpisa is paano mag-open ng account sa exchange, paano bumili ng crypto. Now, kunyari, nakabili na kayo ng crypto, yung pesos nyo, kinonvert nyo na sa Bitcoin, kunyari, pero nasa exchange pa rin yon, guys. Meaning, pag yung exchange na yon nagsarado, grabe, lugi kayo. Mawawala pati pera nyo. So, ang gagawin nyo, pag meron na kayong Bitcoin dyan sa exchange, nakabili na kayo, eto na, sisecure nyo na siya. Okay, number 6 ha, guys, number 6 na. Secure ang iyong cryptocurrency. Okay, ito option number 1.
Iwan ng crypto sa wallet ng exchange. Ito ang hindi to secure, guys. So, pag lumalaki ng pera nyo, medyo mag-isip-isip na kayong bumili ng crypto hard wallet or yung mga ibang wallet na pwede mong install sa computer. Pero, meron ding mga risk yun kasi minsan pwede ka mag-download ng mga peking app and madidrain yung wallet mo kasi sa iba mo in-install, sa iba mo sa iba mo siya ipapasok. Baga. Tapos number 2, ito ang pinaka-safest and pinaka-recommended ko. Pag kunyari, let's say na yung pera nyo nasa 20k pesos na pataas, mag-isip na kayo na ilipat sa crypto wallet nyo, hardware wallet, etc. Mag-transfer sa hardware wallet or secure wallet app para dagdag seguridad. Yep, guys, kasi pag nagsarado nga, 'di ba? Tanggal pati yung nasa inyo. So, pag nasa hardware wallet nyo, ibig sabihin walang makakuha nun unless ma-hack nila kayo, syempre. Ito yung mga tips naman ni ChatGPT. Start small, mag-invest ng halaga na kayang mawala. Ito guys, pinaka-importante ito guys pag nag-invest kayo, ha. Kung halimbawa meron kayong 20,000 pesos pero wala kayong panggastos bukas, guys. Meaning, hindi nyo pwedeng malose yung 20,000 pesos na yan. So, mag-invest ba kayo? Of course, pwede kayo mag-invest pero mag-start kayo ng 1,000, guys. Kasi wag mong ipapasok ng all-in sa isang Sabi nga nila, 'di ba, mag-invest ka sa mga iba-ibang basket ng eggs, hindi yung iisang basket lang. Alright, so ito napag-usapan na natin to. Make sure na yung link is yung legit na link, okay? At iiwas din mag-click sa mga link na pinagpapadala sa inyo ng kung sino-sino, okay? Tapos 2FA, normal na yan. Kayang-kaya nyo na yan. Sabi ni ChatGPT, kung may tanong pa kayo o okay, magtanong nga tayo guys kung ano mangyayari. Tingnan natin kung sasagutin niya tayo. Meron siya sagot. Sabi niya guys, marami daw expert ang naglalabas ng kanilang prediction tungkol sa magiging halaga ng Bitcoin sa 2025. Kumbaga, pinipredict nila yung top ng Bitcoin, okay? So basahin natin to guys. Narito ang ilang pagtataya mula sa iba't ibang analyst. Van Eck, tinatayang aabot ng 180k US dollars daw. Alright. Tommy Lee, CNBC analyst. Ayan, may YouTube din yan guys. Pero medyo baliw yung mag-predict eh. 250k naman siya. Arthur Hayes, BitMEX founder. Yung BitMEX is exchange din yan guys. Pag natuto na kayong mag-deposito, pwede na kayong mag-explore sa mga iba-ibang exchanges kasi may mas mga mura. But at the same time, may mga risk din yan. So, for now, stick kayo sa mga big exchanges. 1 million, sabi niya Arthur Hayes, I don't know, maybe in 15 years. Hindi pa ngayon, masyadong maaga yan eh. So, si Bernstein, 200k. So, ang average na nila, tanggalin natin itong 1 million na right around 210 to 200 ang average nitong tatlo. So, meron pa tayong 1x or 100 90% or 90% na 90 to 100% na increase. So guys, may chance pang tumaas. So kung magi-start kayo, bibili na ako ngayong early 2025. Pero mas sinasuggest ko na panoorin nyo na lang muna, sideline muna kayo, tapos
Hintayin nyo yung bumagsak yung mga presyo kasi may cycle naman yan. And then, doon kayo mag-slowly bumili. Ito pa mga pinagsasabi nila. Check natin tong XRP guys. Tumaas siya kasi nanalo na siya sa ano sa SEC. Yung sa kaso ng SEC. So, kung sino man bumili ng mga XRP, tumaas ng bongga. Ang XRP ay isang crypto na ginagamit sa XRP Ledger, isang open source decentralized na blockchain na inilungsad noong 2012. Tagal na pala nito. Disenyo upang magbigay ng mabilis, mababang gastos at maasahang mga transaksyon na ginagawa itong angkop para sa mga aplikasyon tulad ng real-time na gross settlement, currency exchange at remittance. So, ang inaano nila, yung XRP could be parang siya yung parang gagamiting mode of transaction pag naging widely na yung crypto adapted. So, tignan natin kung mangyayari yon. Pero, nung 2024, up until July, nasa 50 cents lang to. So, imagine nyo, more than 6x na siya. So, kung sino man mga nakabili dyan, kaway-kaway muna. So, guys, ayon ang kung paano mag-start bumili ng crypto. So, step 1 to 5 muna tayo, guys, ha. So, bili muna. Tapos, next time, pag-usapan natin yung mga safe na wallet or yung mga free na wallet at saka yung may bayad na wallet. Okay? Salamat sa panunood. Sana panoorin nga nyo at subscribe. Thank you.